Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, June 24, 2025. Ngayong araw ay meron tayong bagong binabantayang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang posibleng galaw nito at kung aling mga lugar ang patuloy na naaapektuhan ng pinalalakas nitong habagat. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang low pressure area ay nasa layong 210 at 10 kilometro kanluran-timog-kanluran ng Kubi Point, Subic Bay International Airport. Bagamat hindi pa ito isang ganap na bagyo, mayroon na itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Habang patuloy nitong pinalalakas ang southwest monsoon, inaasahan ang mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Sa mga probinsya ng Pangasinan, Zambales at Bataan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot ng sama ng panahon. Posibleng magkaroon ng pagbaha o landslide lalo na sa mga mababang lugar at sa mga bulubunduking bahagi. Sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at iba pang bahagi ng Central Luzon, makakaranas din ng katulad na kondisyon. Maulap na langit na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm dulot ng habagat. Maging alerto rin sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na masasalanta ng malalakas na buhos ng ulan. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, makikita ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may posibilidad ng mga panandaliang thunderstorm. Sa iba pang bahagi ng bansa, particular sa Mindanao at eastern areas, makakaranas din ng katulad na sitwasyon. Bahagyang maulap na kalangitan na maaaring magkaroon ng biglaang pag-ulan. Mag-ingat sa posibilidad ng flash floods o landslide lalo na sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Ayon sa mga international weather models, ang binabantayang LPA na ito ay may posibilidad na maging tropical depression ngunit hindi inaasahang tatama sa kalupaan. Sa halip, ipinapakita ng modelong ito na aangat ito pakanluran-hilagang kanluran patungong China habang patuloy nitong hinihila ang habagat na siyang dahilan ng malalawak na pag-ulan sa ating bansa. Bukod dito, meron pang isang bagyo sa labas ng PR na pinangalanang Sepat. Ito ay patungo rin sa direksyon ng Hilaga, palayo sa Pilipinas at hindi rin inaasahang papasok ng ating teritoryo. Ngunit, base rin sa outlook ng ilang model gaya ng European, may posibilidad na sa unang linggo ng July ay muling mabuo ang isang panibagong low-pressure area sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito ay mababa pa ang tsansa sa ngayon, patuloy natin itong babantayan. Kaya't mahalaga ang palagiang pag-monitor sa mga opisyal na update. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at ugaliing makinig sa mga balita para maiwasan ang anumang peligro dulot ng masamang panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na ulat, stay safe at manatiling alerto ngayong tag-ulan.